E.S. Bersamin told Kyodo News that Senator De La Rosa may be arrested by the Philippine law enforcement if the ICC issues a warrant and if there is an Interpol notice. Kung noong unang lumabas yung issue na yan, itong si Paulo Tantoco, pinakidnap nila itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayong nakakaladkad na naman ho ang pangalan nitong si Kokak, ang pinagdidiskitahan nila itong si Senator Bato de la Rosa. Alam na ho natin yan, diversionary tactics dito sa video na itong mga kababayan. Sinupalpal ni Dean Chase itong si Auntie Claire. Dito sa video na to, Auntie Claire, para sa'yo ito. At yung panukala nitong si Amy Marcos, ayan na naman. Nagpapabida na naman tong si Amy. Mamaya ho, pag-uusapan natin lahat yan. At itong si Balbasarado, itong si Ortega, sa mga nakakamiss sa kanya, uminom na ho kayo ng inyong gamot para sa alta presyon. Mag-e-epal na naman ho si Balbasarado. Pero bago ulat ng yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gustong sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Umpisaan natin ang ating talakayan dito sa post na to ng politiko. Kasi masyado hong napaghahalata ang administrasyon itong si Marcos Jr. Dahil hindi gumagana yung mga buto-buto dyan sa Taal Lake, pinainit ho nila yung issue ng ICC. Hindi na ho nila magamit si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sino pa ba natitira? Si Senator Bato na lang. Si Vice President Sara Duterte, meron siyang impeachment. Kaya ngayon, ang pinagdidiskitahan ng bangag administration, si Senator Bato de la Rosa. Ano ba sabi ng Billionaire News Channel sa kanilang post na to? Bato, ICC, issue a diversion from First Lady controversy. Palakpakan ho natin. Nailed it. Yan ang sinasabi natin mga kababayan. Natumbok ni Senator Bato de la Rosa ang gustong mangyari ng administrasyon itong si Bangag. Ito. Update. Sen Bato de la Rosa claims renewed talk on possible ICC warrant against him is meant to divert public attention from controversies involving First Lady Lisa Araneta Marcos. Yan hong katotohanan yan, mga kababayan. Natumbok ni Senator Bato de la Rosa kung saan gusto papuntahin ng administrasyon ng mga bangag ang usapan, pero hindi ho natin pahihintulutang mangyari yan. Ang focus ho natin ngayong mga panahon na to kay Kokak. Kay Kokak lang ho tayo, di ho tayo lalayo. Si Kokak ang bida ngayong mga panahon na to. Kung nung nakaraang linggo, puro Risa tayo, dito puro Kokak tayo. Hindi ho na, paayaan nyo bang, ang tanong dito, hahayaan nyo ho bang makontrol ng mga bangag ang naratibo? Kung ano yung mga importanteng mapag-usapan, yun dapat ang matalakay sa social media. Huwag nyong sabihin dito na, yayaman ba Pilipino dyan? Magkakapagkain ba kami pag napag-usapan niyang nangyari na yan kay Paulo Tantoco? Hindi ho. Wala akong yayaman dito. Pero dito talagang mababantayan natin kung nasa tamang katinoan nga ba yung mga namumuno sa ating bansa. Hindi naman namumuno yan si Lisa. First Lady ho siya. Katabi niya hong matulog yung bangag gabi-gabi. Hindi ho natin malaman kung anong ginagawa nila. Sinabi ni Tatay Digong, may bagay si Marcos Jr. Sinabi ni Cathy Binag, inalok pa siya ni Kokak, anak ng Tokwa. Yung palang mga ebidensya na yan, sapat na ho. Pero dito, sa mga hindi konbinsido at mga makakalimuting Pilipino, wag silbing paalala itong mga kaganapan na to sa ating bansa, na kung saan itong si Lisa at mga matataas na opisyal sa pamahalaan ni Bangag, nakakaladkad dito sa mga ganitong klaseng usapin. De la Rosa, mahilig sila sa ganyan. Rehash issue na recycle para to divert the people's attention. Palakpakan natin si Senator Bato de la Rosa. Hindi lang naman ho yan. Siyempre, sino magbe-break ng balita? Walang iba kundi ang pinaka-coops na naging executive secretary ng Pilipinas. Walang iba kung hindi si Lucas Bersamin. Siya ang nag-break ng balita na yan kaninang umaga. Yan anong gagawin natin?
hindi makikipag-cooperate, walang jurisdiction. Ngayon ginagamit pang pagbanta dito sa ating mga kababayan, yung ICC na yan. May kalalagyan din kayo. Ikaw, Bersamin, dun sa kumukulong lawa, meron kang special na pwesto doon. Huwag kang mag-alala. Magkakatabi kayo doon. Marcos Jr., Lisa Araneta Marcos, Boying Remulla at Lucas Bersamin. Dun sa kumukulong lawa, meron kang pwesto doon. Huwag kang mag-alala. Anak ng tokwa, hindi kayo nahihiya sa mga pinagagawa niyo sa Pilipinas? Hindi kayo, sige, ipagpalagay na natin. May kasalanan si Senator Bato. Ngayon niyo siya dito niyo siya litisin sa Pilipinas. 'Di ba? Sen Bato. Hindi basta huwag ka muna pumunta ng Hong Kong. Huwag ka muna lumapit sa Villamor, please. Mga merong saltik sa utak yung mga opisyal ng pamahalaan eh. Baka pagka nakita ka nilang malapit dyan sa naiyak kuning. Diyan ba to ha? Mag-ingat ho kayo. Mga merong saltik sa utak ang mga opisyal ng pamahalaan. Mga sinto-sinto, mga sabaw-sabaw ang utak nila. Kaya kung mangyari lamang, wag ho kayo masyadong maglalapit sa airport ngayong mga Eto, dito na ho tayo kay Dean Chase. Dean Chase na ba tayo? Dean Chase. Nako, si Dean Chase, merong banat dito kay Ante. Ante, gang. Hello, magandang araw sa ating lahat. Pasensya na medyo masakit ang ulo ko kasi Clarissa. Yan. Unang mumura. May tanong ako. Clarissa. Baka may misinterpret. Yung kumukulong lawa, yun yung hot spring. Baka akala naman nila, ano yun? Kahit naman tayo, nagpunta na ba kayo doon sa Makinit Hot Spring dyan sa Coron? Ang init doon, di ba? Doon natin ilulublob yung mga yan para luminis yung mga nila, mga katawan nila, di ba? Napinsan ng isang Castro na kidnapper at saka Net25. Saan nyo nakuha yung mga documents na pinapakita nyo at pinapacirculate nyo online? Ha? Nako. Saan nyo nakuha yan? Mga jutang ginamis nyo. Saan nyo nakuha yan? Kasi parang sa tingin ko parang hindi nyo alam kung how to tell the difference between a real document and a fake document eh. Di ba Malacanang kayo? Aren't you supposed to have like a corporate forensic team that's able to do that? Asan papuntang mga namin taxes? Wala kayong team na ganyan to tell the difference between a fake document and a real one? What about you, Net25? Di ba kayo? Major news outlet kayo. How are you able to tell the difference between a fake document or not if you don't have these kind of teams? Kaya nga nung nakita ko, Diyos ko, si Claire Castro, may pinakitang document. Sabi ko, ba't nang pinakita? Tangina naman. Ang bobobo. Obvious naman talaga. Fake yun. May nakita ba kayo? Tanong ko lang may nakita ba kayo sa wall ko na nag-post ako ng document ng mga ganon? Bakit attach yun sa name ko? Bakit tinatanong ako na, huy, peke ang document na pinaano mo, nilalabas mo, may nilabas ba ako na document na ganon? Pasensya na, pinost ko talaga muna kasi uminom ako ng Advil kasi sumakit talaga ulo ko. Okay, so itong gagawin natin. Okay, sige, compare natin ang legitimacy ng documents na meron ako versus sa mga documents na pinapa-circulate nila online nitong si Tanim fake documents, Claire Castro, Malacanang, at saka itong si Net25. Okay, so let me get things ready for you guys. Magsasalita lang ako tapos i-ready ko lang ang mga documents ko dito. Okay, so sa mga di nakakaalam kasi, ang trabaho ko dito sa Amerika, nasa Legal and Fraud Department ako. So, dito tinatapon sa aking lahat mga documents for verification and forensic verification as well. Naaamoy ko kung anong document na peke at saka totoo. Unang glance ko lang sa document na tinitingnan ko, malalaman ko na agad kung peke o hindi. Okay? So, eto na. For soft legal copies kasi na natatanggap ko sa firm, this is how I check it if it's legit or not. So first of all, legal soft copy documents cannot be edited. Okay, dito sa Amerika. It is right protected. It is impossible to edit
right protected documents here. Legal right protected documents. So kahit anong gawin mo dyan, hindi mo yun may edit kasi nga naka-right protect. So like this one. Eto. Ha? Asan na yun? Nako. Pakita ko. Pakita mo din, Chase. Nako po, yan na nga ba sinasabi natin? Ito. Kaya tayo, di tayo Okay. nagpapakita ng dokumento dito eh. Try natin ha. Ito kasi mangyayari, pag itry mong i-edit, ang documents na legal dito sa Amerika, naka-right protect. Okay, sige. O ito. Edit. Ano to ha? Legit to na document to ha. Okay, sige. Papakita ko lang sa inyo. O yan, seal na. So, edit natin. Tingnan nyo kung anong mangyayari kung edit natin. O yan, may lumabas na pop-up. O ito, naka-right protect yan. Hindi mo yan ma-edit. Okay? Sige, balik natin. Ina, reset. Ang ulo ko. Now, knowing, makakahanap talaga ng paraan ng mga tao to commit fraud, di ba? Kahit naka-right protect yan, what you would need to check, or the second thing that you would need to do, is to check the watermark, or the magic watermark. Now, what is a magic watermark? Clarissa, na pinsan ng isang Castro na kidnapper, paki-google na lang, okay? Napaka-basic niyan sa corporate forensics, tang-ina. Bobo. Asa na nga yun? Now, pag may nakita kayong magic watermark, ang document, what you would need to do is that you would need to print it out. Now, if the document doesn't have the magic watermark, okay, it means that the soft legal copy is legit. It is real. Okay? Now, what am I talking about? Papakita ko sa inyo. Asan yung tutang ina? Okay, ito na. Ito magic watermark ha. Okay, so this is the magic watermark. This is only visible in soft legal copy documents. Okay? Ayan, yan ang watermark. Sa documents nyo, may mga watermark ba? May nakita ba kayo, Net25 at Malacanang, may magic watermark ba? Di ba wala? Okay, that only tells one thing. Kaya nga tinatawag siyang magic watermark, it's because if you're going to print out a legal soft copy, it will disappear. That's one way of telling if it's legit or not. Pag i-print mo, walang watermark, it means that the soft copy that you have is legal and binding. Okay? Like this one, this is what I did. Nakita nyo yung watermark kanina, so this is the sample of the printout. It doesn't have the watermark. Do you see that? Walang watermark, di ba? It means that it's real. It's only visible in the soft copy. Bobo. Tapos, saan na yun? So naturally, pag na-print mo, tapos sumama yung watermark, it means that the soft copy that you have is fake. Kasi sumama ang watermark. Okay? Yun. Oh. Now, you would need to also Declare check malinaw if ba the yan? watermark is intact. Okay? Na katulad nito. Kasi if it's not intact, it means that they have found a way to break the right protect, of course, and had tampered the document. So every time you type a letter on a document that has a magic watermark, it degrades the watermark like this one. I'm gonna show you, okay? Sige lang, lahat ng ahensya ng pamahalaan, ipagtanggol nyo si Kokak. DFA, lahat kayo ipagtanggol nyo. Pero pagka hindi na siya ang first lady, wala, wapakeles na kayo sa kanya sigurado. Di ba ganyan lang naman yan? Okay lang yan. Trabaho nyo yan eh. Himurin nyo, dilaan nyo yung tumbong ni Lisa. No problem. Walang problema dyan. Pero darating ang panahon, nawapakeles na kayo sa kanya. Lahat ng iskandalo na to, sa ayon sa gusto niya, haharapin niyang mag-isa. Ang bobobo. Okay, eto, galing to sa Net25. Ayan, Net25 yan ah. Galing yan sa inyo. May watermark ba? Di ba wala? Meron siya, pero it's
heavily degraded. Oh. It means that this has been tampered with, the right protect has been broken, at may iniba. Nakita nyo yan? That's the trail of the watermark na na-degrade. So nawala ng watermark. Okay? So inedit yan. Ito ang tampered na document na pinost ng Net25. Kasi heavily degraded ang watermark. Again, the watermark is heavily degraded. It means that the right protect has been broken and the document has been tampered with. Malinaw yan ah. Nako. Bobobo nyo. Di naman ako sali din. Sir, pinapalabas ko lang naman na Binalahat nyo naman, sir. Kawawa naman yung mga nandito para panuurin kayo at para suportahan kayo. Kasi lahat sila na-generalize doon sa pagbanat nyo ng ganyan. Advice ha, ano lang. Kumbaga, hindi naman siya kinikriticize kita, Brad. Kumbaga, advice lang to galing kay PH Update. Hindi dapat ganyan ang pagkaregla. Hindi, kanya-kanya naman style. Hindi ko naman sinasabi mali yung style niya. Hindi ko lang style yung gano'n yung generalize yung wow. Okay, pero hindi kita binabanatan, sir. Baka sa susunod na video, kontrahin mo ha. Ano tayo dito? Isang grupo tayo na naghahanap ng katotohanan kung ano nga ba nangyari dyan sa issue na yan. Ayun na nga. Punta na ho tayo dito kay Ante. Kay Ante ho tayo, Ante Claire. Pakinggan natin ang reaksyon ni Auntie Claire doon sa panukala nitong si Amy Marcos manggagamit. Yung kagrupo niya, magkakagrupo yan. Si Auntie Claire, si Lisa Araneta, si Amy Marcos, kinoconsider ko sila bilang isang grupo. Lahat ng ginagawa na yan ni Amy, kabalbalan yan. Ano ho yan? Ika nga, hilaw para sa panlasa ng mga tunay na taga-suporta. Hilaw lahat ho yan. Kayo naman oo. Kung talagang mahal mo mga Duterte, kung talagang rinirespeto mo o kinikilala mo ang ating judicial system na gumagana at kung ano pa man yan, pumunta ka sa Malacanang, sapakin mo si ano. O kaya naman, makipag-meeting ka kay Bersamin. Di ba? Magsabunutan kayo. Ganun lang naman yun, Auntie Claire. On another topic lang po, si Senator Amy Marcos nag-file ng bill kahapon calling it a President Rodrigo Duterte Act. Sabi niya po, the bill hopes to prohibit the transfer of individuals in the Philippines to foreign entities not recognized under an active treaty or without the person's consent or a local court order. Violators may face up to 20 years in prison. Ito raw po ay ginawa dahil nga po para ma-prevent yung future cases of extraordinary rendition tulad ng nangyari kay dating Pangulong Duterte. Ano po ang reaksyon dito ng pala sa bill ni Senator Amy? Trabaho naman po ng isang senador na gumawa ng makabuluhan na batas. Yan. Sabi ko na magkakagrupo sila. Naniniwala na ho kayo ngayon. Pinupuri ni Claire si Amy. Makabuluhan, trabaho niya yan makabuluhan para batas. Sa taong bayan, sa ikauunlad ng bansa, hindi para sa pansariling kapakanan. Yun, so, good luck po. Good luck. Good luck kung pipirmahan ng kapatid niyang sinto-sinto. Diba? Alam niyo naman, si Senator Amy, kailangan niya lagi na meron lagi siyang issue. Kailangan lagi siya nakasakay sa sa mga usapin kahit na puro pahapyaw at matabang ang mga berada niya. Pagbigyan niyo na ho, no? Pagbigyan niyo na yung kawawa naman. Baka mag-iiyak na naman yan. Di ba? Presidente kapatid mo. Kinidnap si Tatay Digong at maingay pa sa maingay yung usapin na dadalhin na siya sa The Hague, Netherlands. Ngayon gagawa ka ng ganyang klaseng batas. Ibigay mo na yan doon sa ibang mga mga taga-kasama mo dyan sa Senado. Huwag kay Senator ba to? Diba? Ibigay mo na kay Senator Christopher Bongo kung kanino pa man. Pagka sa inyo nang galing, ang corny, ang baduy. Si Senator Bongo, di ba may dala pa siyang doon, pisa, talagang tuloy-tuloy ang niya. Gusto niyang makita, makasama si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Pero hindi lang talaga siya nabigyan ng pagkakataon. Pero tayo naniniwala, kung sakaling nakapasok doon si Senator Bato de la Rosa, pipiliin niya na samahan itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte kahit saan siya idala. Naniniwala ho tayo doon mga kababayan. Tuloy.
Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning. Update lang po sana sa naging command conference na pinangunahan ni Pangulong Marcos sa Camp Aguinaldo. May mga instruction po. Walang kwenta. Tipat na ho natin. Last question, Luisa Last Cabato, question. Inquirer.net. Good afternoon po, Yusek. ES Bersamin told Kyodo News that Senator De La Rosa may be arrested by the Philippine law enforcement if the ICC issues a warrant and if there is an Interpol notice. And before Duterte's arrest in March, the Interpol released a division notice which was transmitted after prior consultations with the government. Tinatrabaho talaga to si Senator Bato. Tinatrabaho ho talaga siya. Sa bagay, pagka nga naman dinala sa ang tawag dito, diyan sa lugar nila, diyan sa Villamor Air Base, si Senator Bato, matatabunan nga naman itong issue ni Paulo Tantoco. Bugbog sarado na si Coco dito sa issue na to. Umaga, tanghali, gabi, siya laman ng pahayagan, nakakabit yung, pagka nabasa yung pangalan ni Paulo Tantoco, ang kasunod nun, Lisa Araneta Marcos. Kaya ngayon, maaning-aning yung ali na yan, hindi niya malaman kung ano gagawin niya. Government of the Philippines. Meron na po bang communication yung ICC or Interpol about possible arrest ng mga co-accused ni former President Duterte? Sa ngayon, wala pa po tayo natatanggap na anumang communication. Kung meron na po. Inihintay pa yung communication. Siyempre, ano na yan eh. Walang jurisdiction pero hinintay Warrant natin of communication. arrest para sa mga co-perpetrators ni dating Pangulong Duterte. Okay? Okay na. Laban kontra droga, patuloy na inaaksyonan. Tinatayang nasa higit 304 million pesos na halaga ng illegal na droga ang nasabat ng Naku, Baduy, walang kwenta kasi kitang-kita ang paglaganap ng illegal na droga tapos sasabihin nila ganito, ganyan. Di totoo yan. Dito tayo kay Ortega. Meron pong final na bill si Senator Amy Marcos, Senate Bill number 55. Ito. Itong reporter na to, ano to eh? Wala lang, ano siya dyan? Isa siya doon sa mga bibo dyan. 7 or the President Rodrigo Roa Duterte bill which penalizes and criminalizes extraordinary renditions. Sabi po niya, what happened to President Duterte should never happen again. Under this measure po kasi pinagbabawal na yung pag-imbestiga, pag-aresto, pag-detain and pag-transfer ng any individual po to other countries or any international court kung walang consent and kung walang local warrant. What do you think about this bill? Final naman nila na bill yan eh. So pagdedebatihan nila yan sa Senate. Actually, I'm quite intrigued kung paano nila pag-uusapan yan dun sa Senate. Gusto ko abangan actually. Hindi, pakinggan natin to si Ortega kasi ano yan eh. Kumbaga, isa yan sa mga cops dyan sa House of Representatives. Tingnan natin kung paano yung tulay niyan, yung bill na yan. Kasi parang nakaka-intriga eh. Na parang may isang tao lang tayo na di ba dapat hindi exclusive ang ang Hindi. Ang bobo mo na naman eh. Yan na naman ang problema sa'yo eh. Hindi mo na naman pinapagana yung balbas mo eh. Isang tao, kahit sino pang tao yan, pagka Pilipino, Pilipino. Ang dito, ang cover ng batas, yung bill, wala nang hindi na maulit yung nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sakop ka ron, Brad. Baka iniisip mo si Tatay Digong, nasa dahig na. Gamitin mo utak mo, ha? Yung ulo hindi lang nakapatong sa katawan, ginagamit 'yan. Si Tatay Digong nasa dahig Netherlands na. Ngayon yung batas na 'yan para sa mga future na gustong gawin yung ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Halimbawa na lang, Brad, para naman pating ko wala talagang laman yang anak ng toko, sabaw-sabaw. Yung kay Eddie Garcia, anong nangyari kay Eddie Garcia? Nadulas. Nagurgur siya sa set. Anong ginawa ng mga senador? Nagkaroon ng Eddie Garcia bill na kung saan yung mga actor, actress, mapuproteksyonan sa kahit ano pa mga problema kaharapin nila sa nature ng trabaho nila. O Eddie sana, si lang naman yan, si Eddie Garcia lang naman yan, wag na tayo magpasa ng batas. Ganun ba gusto mo mangyari? Yun ang problema. Pagka yung dinaan mo sa forma, dinaan mo sa Rolex, wala talagang mangyayari sa iyo dyan. Di ba? Kesyo daw, wala daw batas.
wala daw batas na nasasakop lang na ganito. Halatang yung tipong naging congressman ka lang sa pamilya mo pero wala naman laman yung utak mo. Ganyan na ganyan. Bill, pero nagigets ko naman yung point niya, it shouldn't happen to anyone. So, aralin natin, panuurin natin, tignan natin kung anong, pagdedebatihan yan, I'm sure, may engage yan yung 24 na senators natin. And I'm sure, baka meron ding parallel dito sa House, or meron ding bill contradicting the type. Ito ang problema dito. Sa laki ng ulo niya at sa laki ng katawan niya, lumalaki boses niya. Ang problema, pagka malaki boses, akala mo katiwa-tiwala talaga sinasabi. Di ba? Pero wala naman nung laman. Yun ang problema dito kay Ortega. Kaya yung mga nakikinig dyan, mag-ingat kayo. Pati yung mga reporter dyan, baka ginugood time na kayo dyan, di nyo pa alam. Bill they're espousing in the Senate. So, healthy yan. Healthy yung mga ganyan healthy, na debates. tama, healthy. Chances Kasing healthy mo, di ba, Brad? Kasing healthy mo, no? Of ano po, Passing? a counterpart bill na may pasarito sa Kamara. Hindi ko mape-predict. Sabi ko nga sa iyo, Marian, yung House ngayon parang vibrant. Vibrant. Parang Hindi vibrant. Ang House ngayon, hindi mo talaga mapipredict. Kasi unpredictable. Hindi mo malaman kung yung amo mo na tinatahulan mo lahat ng lumapit sa amo mo, magiging speaker pa rin sa pagpasok, sa official na pag-uumpisa ng 20th Congress. Di ba? Hindi nyo malaman dyan yung mga nakapaligid kay Tambaluslos na siya pa ba magiging Speaker of the House? Hindi nyo alam, Brad. Ngayon, nasa limbo yung mga kapangyarihang hinahawakan nyo. Hindi nyo malaman kung anong mangyayari sa araw ng bukas. Kaya magpaka-behave ka, Brad. Naku, Ortegal, sabihin ko sa'yo, magpaka-behave ka. Ito na panahon mo. Itong 3 taon na to, yung mga pagkapanalo nyo naman, congressman kasi, madali lang yan, walang problema dyan. Congressman, basta ikaw Ortega, ikaw Romualdez, o kung mayroon kang kakilala sa Comelec, sigurado panalo ka dyan, ika nga. mayroon kang all walks of life. So, it would be magandang abangan yung mga X number of days bago mag-start. Yun. And yun nga, pero sabi ko nga, may budget din na papasok. So, both houses will be very busy. Yun. Sir, you mentioned... Pagka usaping budget, nagiging busy ang mga yan. Nako, excited na ako sa Bicam, Brad. Excited na ako. Ano na naman kayang isisingit-singit ng mga mga crocodile dyan sa House of Representatives. Kaninong budget na naman kaya ang tatapyasan nila? Sa ano pa kaya? Sa Department of Education pa kaya? Saan kaya nila ilalagay yung itatapyas na budget sa papalapit na 2026 budget? Sa DPWH kaya o sa ayuda? Dalawa lang naman kahinat na ng mga budget na yan. Mapunta sa ayuda o sa DPWH. Kung sa DPWH, alam nyo na kung anong mangyayari dyan, di ba? Papuntang flood control yan siguro. Diba? Ang daling basahin. Sa totoo lang mga kababayan. Ito, dinadaan lang natin sa tawa pero nabuisit ho tayo sa mga nangyayari na to sa administrasyon itong si Pangag. Kaya, sa 2028, ang mga nito, ang mga mata nitong mga to, itong mga hindi kasama si Ortega, di natin siya sisama. Baka sabihin niya, pinaparatangan mo kung ganito, ganyan, no? Hindi ka kasali dito, Brad. Yung mga ibang congressman dyan, nakapokus sila sa 2028 dahil natatakot sila sa pagdating ng 2028, maging presidente si VP Sara, makalkal lahat ng kababuyang pinaggagawa nila ngayong mga panahon na to. Advance nga, mga bangagayang mga yan. Ortega, di ka kasali, ha? Pagdating sa ganong klaseng usapan, di kita sinasali kasi ikaw nagsasalita dyan, baka sabihin mo naman, di ba? Oh. Yung mga ibang congressman dyan, ang focus nila ay hindi makaluklok itong si VP Sara. Dahil kung sakaling maupo si VP Sara bilang presidente ng Pilipinas, may kalalagyan lahat ng mga yan. Sasalansanin kayo ni VP Sara. Lahat ng balbas na yan, mauubos yan. Hindi kasama si Ortega. Yung kay Ortega, mariretain niya mga bigote na yan. Ika nga, iaano natin yan, ang tawag doon, yung hindi naman si-shave, yung lalagyan ng cream, yan. Pakakapalin pa natin yan. Baba, Brad? Huwag ka madali. Ikaw niyang iyakin ka, tinawag ka lang walang utak. Meron ba? Mention about yung both houses very busy. Yeah, si accent. Yung accent mo kami dito. Dinadaan mo kami sa... Pero ang ganda ng damit mo. Tingin ko mamahalin yan. Diba? Talagang binalatan mo pa yung isang crocodile dyan sa house para lang magkadamit ka na ganyan.
Di ba, masyado kayo napaghahalata, mga Brad. Ano yung binunot mo, PH? Ano yung binunot mo? Bumunot ako ng kuryente. Etong kuryente na to, ito yung ginagamit nila para manood ng TV. Lala, tinanggal ko lang. Kasi kung ano pinapanood sa TV. Puro dinosaur eh. Oh, kung ngayon wala na muna TV. Yan, di ba? Ganun lang naman mga kababayan. O, tuloy natin itong itong damit niya galing sa balat ng crocodile. Ngayong 20th Congress, hindi pa nga nag-uumpisa, pero ang dami na pong Brad, madam, ayusin mo yung pronunciation mo. Huwag mong ipilit yung accent mo. Pilipino ka, madam, di ka Amerikano. Huwag mong ipitin yung boses mong ganon. Para mga resolution for investigation ng inyong missing Sabongeros, Prime Water, Dolomite Beach. Ano po yung mga abangan natin? And mayroon pa ba tayo iba pang mga investigahan? Kaya nga parang kailangan talaga yung Quadcom 2.0 eh. Oo, kailangan. Kasi kailangan yan. Ako talaga, kung ako tatanungin nyo, Brad, I strongly suggest na umpisahan nyo na yan as soon as possible. Hindi pa nagsusona si Bangag. Di ba nagsusona siya? Nandun kayo sa isang bulwagan, nag-tricom na kayo. Umpisahan nyo na yan. Ang daming issues na Ang dating parang akala nila pagka pinag-usapan yung tricom, natatakot ang mga taga-supportan Tatay Digong eh. Ang problema dito, binibwisit nyo lang sila eh. naglalabasan, di ba? Ang dami nating... Sige lang. Alam naman natin yung efficiency nung mga joint committees na yan. Not only in the Quadcom, nakita rin natin yung marami pa tayong hindi na pag-uusapan sa Tricom, sa Quintacom. So, sabi ko, there's a necessity. And yun nga, pag maraming concerns, maraming problema, the best way to solve this is through legislation, through the convening of the different committees concerned. So, talagang Tricom, Quadcom. It will be the first leg nitong 20th Congress. Talagang madami sigurong mangyayari. Sir, last na lang from my end. Kasi initially, dati po nung lumabas yung Prime Water probe na gustong imbestigahan po dito sa Kamara, sinabi na po ni VP Sara Duterte na politika lang yan. That was nung tumatakbo pa po si now Senator Camille Villar. Now, yung Dolomite Beach naman, yung gusto pong imbestigahan, which is a project of former President Rodrigo Duterte. Your comment po doon sa mga magsasabi na, politika na naman to. Kapangyarihan. Yan ang hirap dyan. Madam. Ito si Madam. Yan ang mga ganyang klase reporter dapat. Diba? Talagang binalatan mo yung isang crocodile para may maisuot ka, tapos yung mga tanong mo ay talagang pangdiinan. Kasi ng Kongreso yan eh. Yung checks and balances natin. Kailangan yan. Checks and balance. Diba? Checks and balance. Hayaan nyo na yung Manila Bay, yung mga palutang-lutang, yung mga patay na hayop dyan, yung mabantot, pagka dumaan ka sa Rojas Boulevard. Hayaan nyo na yan. Walang problema. Huwag nyo nang pagandahin ng Pilipinas. Para pagka nagpunta dito ang mga banyaga, ma-encourage sila, wow, ang ganda naman ng Manila Bay. Palutang-lutang yung gems nitong si Ortega. Yung oversight. So, oversight. Oversight tayo. Imbestigahan natin yung Dolomite na yan. Basic na Dolomite na yan. Katagal-tagal na panahon. Imbestigahan na Dolomite. Imbestigahan natin yung Tricom. Tricom tayo ng Tricom. Yung politika naman na sinasabi niya, mula pa nung nagkahiwalay na, saka hindi na nagkaintindihan yung unit team, yun ang common na sagot. Politika lang yan, politika lang yan. Ito, Brad, yun naman kasi totoo. Huwag na tayo magplastikan dito. Lahat ng ginagawa nyo na yan is to prevent Vice President Sara Duterte na makatakbo sa 2028 presidential election. Para masiraan siya, mapababa ang kanyang trust at approval rating, isuka siya ng sambayan. Huwag tayong magplastikan dito. Malayo pa lang ang basura na aamoy na ng sambayan ng Pilipino. As always, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Huwag ho kayong magalit kay Ortega. Ginagawa niya lang ho ang kanyang trabaho bilang aso ni Tamba. Maraming salamat ho mga kababayan. Mahalin natin ang Pilipinas.